Isang malaking karangalan na narito ako. Sobrang higpit ng seguridad, 5 beses akong nasuri bago makapasok. Una, sinturon at singsing ko, tapos parang may laman sa dibdib ko, hindi ko alam. Malaking karangalan na nandito ako. Ngayon ay ikalimampung anibersaryo ng Antebi sa kalendaryong Hebreo. At ang pagkamatay ni Yoni Netanyahu. Sa kalendaryong Amerikano, ika-4 ng Hulyo ito. Gusto kong pag-usapan ng ilang bagay dito. Nagbibigay ako ng opinyon. Pero patuloy pa rin nagsasabi ang mga tao ng mga bagay tungkol sa akin na hindi totoo. Nagbabasa ako ng mga headline at napapaisip ako, sinabi ko ba yon? Hindi ko sinabi yon. Gusto ko lang linawin na hindi ako ahente ng gobyerno ng Israel. Hindi ako nakikipagkita sa gobyerno ng Israel. Hindi ako kasabot ng gobyerno ng Israel. Maniwala ka man o hindi, mahal ko ang bansang ito. At hindi ko kailangan ng kahit anong gobyerno para sabihan ako tungkol doon. At naririnig ko ito mula sa mga taong totoong nakikipagsabwatan sa mga banyagang gobyerno, pero hindi sa gobyernong ito. May headline na yon, Mark Levine binanata ng administrasyong Trump. Hindi ko naman binanata ng kahit sino. Sa totoo lang, masasabi ko na sa 99% ng panahon, isa ako sa pinaka-agresibong tagapagtanggol ng administrasyong Trump. At sa tingin ko, lahat tayo ay maaring magkasundo na mayroon tayong dalawang napakahalagang makasaysayang personalidad, kina Pangulong Trump at Benjamin Netanyahu. Gusto kong magpasalamat kay Alex at sa buong operasyon ng balitang ito. Salamat sa pag-imbita at pag-aayos nito, ilang buwan na ang nakaraan. At hindi ako madalas magsalita sa publiko dahil kung gusto kong magsalita, marami naman akong plataforma para gawin yon. Pero laging isang karangalan na gawin ito dito. At isang karangalan na gawin ito kasama ang isang napakagaling na organisasyon ng balita. At talagang magaling sila. Inimbitahan ako ng bilang kusyam na iba't ibang organisasyon ng balita para sa isang panayam at tinanggihan ko silang lahat dahil sa ilang mga dahilan. Ayoko ng mga panayam dahil sinungaling sila, yan ang una. Pangalawa, gusto nila akong kapanayamin para siraan ang presidente ko. Kung hindi naman, wala silang pakialam sa sasabihin ko. Hindi pinapansin ng 99%. Yung 1% lang ang pinagtutuunan nila ng pansin. Napaka-critical ng mga panahong ito. Wala nang tanong-tanong pa tungkol doon. Gusto kong talakayin ang ilang issue dito. Una sa lahat, hindi nagbago ang pananaw ko tungkol sa Iran. Hindi ito nagbago mula nung naging sapat na ang edad ko para malaman kung ano ang rehimeng yon. Noong 1979. Kaya ang pananaw ko sa rehimeng Nazi na Islamista na yon ay palaging isa itong rehimeng Nazi na Islamista. Iyan ang una. Alam mo, sumulat ng libro si Khomeini. Ang dakilang Bernard Lewis, siyang naghanap at nag-ungkat nito. Ipinasali niya ito sa Ingles. Ito ay nasa Arabic at Farsi na tinawag na Islamic government. Huwag kayong magmadali bumili nito. Ayokong maging top book ito sa Amazon. Pero nakapatong ito sa mesa ko. At malamang ako lang mag-isa na nagsasalita tungkol sa rehimeng ito na talagang nakabasa ng sinabi ng nagtatag ng rehimeng ito. At ito ay malupit. At ito ay masama. At ito ay mabagsik. At seryoso akong nagdududa na kahit sino sa media na tumatalakay sa isyong ito ay nabasa ang libro. Meron din tayong tinatawag na karanasan. Sabi ni Edmund Burke, ang karanasan ay isa sa pinakamahalagang bagay na dapat pagtuunan ng pansin ng isang tao. Ano ang karanasan natin sa rehimeng ito?
Naranasan natin sa rehimeng ito ang pagsisinungaling, pandaraya, at hindi pagtupad sa anumang kasunduan, pasalita o nakasulat. At layunin nitong sirain ang sangkatahuhan. Ibig sabihin, sinumang individual o grupo ng mga individual o anumang bansa na hindi sumusunod sa kanilang pampulitika at panrelihiyong ideolohiya na nakabase pa noong ikapitong siglo, karamihan sa mga pananampalataya ay dumaan sa tinatawag na reformasyon. Maraming Muslim ang dumaan sa reformasyon, pero hindi ang mga Islamist. At kaya ang kanilang paniniwala, sa madaling salita, ay tungkol sa isang mapaminsalang pandaigdigang digmaan kung saan lahat ng bagay at tao ay papatayin, wawasakin, pahihirapan, rerapin, hanggang sa magkaroon ng ganap na pagsunod sa kanilang pampulitika at panrelihiyong ideolohiya. Iyan ang sinusulat at sinasabi nila, pati ng mga imam. Kung maglalaan tayo ng mas maraming oras sa pagkakaroon ng mga tagasalin ng Ingles o dito, mga tagasalin ng Hebreo, ng mga sinasabi nila, sa tingin ko mas maraming tao ang makakaunawa sa konteksto ng nangyayari. Marami ring tao na ang kasaysayan ay hanggang 3 minuto lang. At lalo na maraming kabataan na hindi naman talaga interesado sa kasaysayan. Hindi nila naalala ang 9/11. Marami sa kanila ay hindi pa ipinapanganak noon. Wala talaga silang alam sa Holocaust bukod sa naririnig nila sa ilang galit sa Hudyo. Kaya kulang sila sa kaalaman sa kasaysayan. Hindi nagsisikap makipag-ugnayan sa kanila, pero kailangan talaga yon. Kung kaya lang ng rehimeng ito sa Iran, papatayin nila ang bawat isa sa inyo na nakaupo dito sa silid na ito. Bawat isa, bawat babae sa silid na ito, reripin nila kayo. Bawat isa, kung may mga apo kayo dito, papatayin nila ang mga yon. Papatayin nila ng walang awa. Bawat isa sa inyo dito. Dahil kayo ay mga Hudyo o mga Kristiyano o hindi lang kayo kabilang sa kanila. Mahalagang maintindihan ito. Kaya nagkaroon tayo ng 7 presidente bago si Donald Trump. Na alam ang sinasabi ko sa inyo. At hindi nila ginawa ang mga kinakailangang hakbang para harapin ang rehimeng ito. Sa totoo lang, mailan pa nga sumuporta sa rehimeng ito. Isa sa kanila, si Obama ang nagtiyak na magkakaroon sila ng paraan para makagawa ng sandatang nuklear. Hindi ko na kailangan ng debate. Nabasa ko na ang kasunduan at alam ko ang nilalaman. Simple lang. Nandiyan si Biden na hinahayaan ang 10 bilyong dolyar na pumasok sa rehimen dahil hindi niya ipinapatupad. Lahat ng patakarang pumipigil sa kanilang kumita ng pera. At pinapayagan silang magbenta ng langis ng palihim sa mga Tsino at iba pa. Kaya, mga 150 bilyong dolyar o higit pa ang bumuhos sa rehimeng iyon kahit alam nilang papunta na sila sa paggawa ng mga sandatang nuklear. Nakapaggawa sila ng libu-libong ballistic missiles sa tulong ng mga komunistang Tsino. Alam ng sinumang nandito sa bansa nitong nakaraang 12 buwan, nitong nakaraang 6 na buwan, kung ano ang kayang gawin ng mga ballistic missile. Kaya nilang wasakin ang buong mga komunidad. Kasing laki sila ng isang dilaw na school bus. At wala ni isa sa mga safe room na meron ka sa bahay mo o apartment mo ang makakatulong laban dito. Tatanggalin din ito yon sa mundo. Hindi ito karaniwang misil. Kapag may nuclear warhead, may intercontinental ballistic missile ka rin. Hindi alam ng ating intelihensya at ng Israel ang nangyari. Kaya na nilang abutin ng ballistic missile ang mga kabisera sa Europa. At sa kaunting dagdag na impormasyon mula sa mga komunistang Tsino o sa mga Ruso o sa Hilagang Korea, ang abot na iyon, maabot na nito ang kontinental na Estados Unidos. Isa itong napakaseryosong usapin. Kung sabay-sabay silang magpapaputok ng 3,000, 4,000, 5,000 ballistic missile sa bansa, hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo. Malulunod ito ang kahit anong sistema ang umiiral.
At totoo rin yan sa kahit anong bansa sa Europa at sa bansa ko, ang Estados Unidos. Critical ang issue ng mga ballistic missile. Critical ang issue ng Hezbollah. Hezbollah. Ay halos katulad ng kanila. Front SS na operasyon. At may ilang daang libo sila at sila ay mabigat ang armas. Kahit na binomba natin ng todo ang Iran at ang kanilang militar, nariyan pa rin ang Hezbollah. Ang Hezbollah ay pumatay at lumumpo ng libu-libong Amerikano. Libu-libong Amerikano. Ang ating mga marino, mandaragat, sundalo at mga tauhan ng embahada. Pati na rin. Marahil libu-libong Kristiyano sa Lebanon. Diyos lang ang nakakaalam kung ilang mga Israeli na ang kanilang napatay. Umiral sila sa parehong dahilan kung bakit umiiral ang Iran. Dahil nilikas sila ng Iran. Sila ang Iran. Iisa lang ang bansa. Na pumasok sa Lebanon para labanan ng Hezbollah. Hindi isang bansang Europeo. Hindi ang aking bansa, Israel. Ito lang ang tanging bansa na pumasok sa Lebanon para patayin ang Hezbollah. At talagang nabababagag ako rito. Pinapatay ng Israel ang mga kumander at leader ng Hezbollah na pumatay sa mga kapwa ko. Na may patong sa ulo nila. At hindi man lang sila nakakatanggap ng pasasalamat. Punong Ministro Netanyahu. Ano nangyayari sa bansa? Seryoso. May mga taong tumatakbo para maging punong ministro. Yung iba sa kanila, naging punong ministro lang ng mga 14 na minuto. May mga kaliwa na tumatakbo pa sa kanan niya na parang mas marami pa silang magagawa kaysa sa ginagawa niya pagdating sa Iran o Hezbollah. Naniniwala ka ba talaga dyan kahit saglit lang? Ipapaliwanag ko lang ang isang bagay. May ginawa ang Brito na sobrang tanga matapos ang ikalawang digmaang pandigdig. Ibinoto nilang alisin si Churchill. Hanggang ngayon, nagtatanong pa rin kaming mga katulad ko na nagbabasa ng ganito. Ano ang iniisip nila? Gusto nila ng pambansang serbisyong pangkalusugan at iba pa. Ibinoto nilang tanggalin sa pwesto ang pinakadakilang leader ng bansa. Sa kasaysayan, iniisip natin kung gaano yon katawa-tawa. Ngayon, para sa sarili ko, ako nagsasalita. Hindi ko alam kung ano ang 500 at isang C3 o 500 at isang C-4 sa Amerika. Ito ang tinatawag nating unang susog, ang pagiging madaldal ko. Kaya. Mula sa pananaw ko, ang taong ito ay inaatake mula sa loob. Inaatake rin siya mula sa labas. Inaatake siya ng mga dayuhang bansa. At hinihiling ko sa inyo, ilagay ninyo ang sarili ninyo sa kalagayan ng taong ito at tanungin kung magagawa ninyo ba ang ginagawa niya ng kasing husay niya. Sa tingin ko, hindi. Hindi pa naranasan ng bansa ang ganitong pag-atake sa huling 3 taon. Hindi pa talaga. At gayong paman, napaatras ang Hamas. Napaatras din ang Hezbollah. Luhod na ang Iran dahil sa tulong ng Estados Unidos. Kung isipin mo na palibutan ang bansang ito, may plano at sabwatan para lipulin ito. Hindi lang ito tungkol sa ika-7 ng Oktubre na talagang kakilakilabot na. Ayon sa mga ulat, napaaga ang pag-atake ng Hamas, hindi sila naghintay. Hindi sila naghintay ng utos mula sa Iran. Hindi ko alam pero alam kong handa na sila. Handang-handa na silang lahat. Ngayon, pwede mong punahin at sabihin, dapat handa na tayo at kung ano-ano pa. Alam mo, inatake tayo noong Disyembre 7, 1941 ng mga Hapones sa Pearl Harbor. Kinailangan nilang tumawid sa karagatan. Kasama ang kanilang mga aircraft carrier. At hindi natin ito nakita.
At maaring naging mapaminsala ito kung ang ating mga aircraft carrier ay nasa Hawaii, nasa Pearl Harbor. Malay sana silang makakapanalakay sa kanlurang baybayin ng Estados Unidos. Puno ang kasaysayan ng mga paano kung at puno rin ito ng mga salamat sa Diyos. Ang pananaw ko, at ako isang Amerikano, opinyon lang ng isang tao, na sana hindi gawin ng mga Israeli kay Netanyahu ang hindi nagawa ng mga Iranian, Palestinian, Hamas, Hezbollah, Qatar, Saudi Arabia. At iyon ay ang tanggalin siya sa pwesto. Pinag-uusapan natin si Pangulong Trump. Napaka-proud ko kay Pangulong Trump. Marami siyang mabuting nagawa para sa Estados Unidos. Mga bagay na walang ibang pangulong naging handang gawin. Namana niya ang isang kalamidad, bagsak na ekonomiya, at bukas na hangganan na ramdam pa rin ang epekto at patuloy niyang nililinis. Wala pang presidente sa kasaysayan ng Amerika na mas marami ang nagawa laban sa antisemitismo, lalo na sa mga kolehiyo. Upang maisabatas sa ating Civil Rights Act na dati ay hindi saklaw ang mga Hudyo, upang maisama na rin ang mga Hudyo. Ang buong kasaysayan nila sa pribadong sektor kasama ng kanyang ama ay nakatuon sa pagsuporta sa mga Hudyo at paglaban sa antisemitismo. Kaya kapag nakikita ko ang mga kritiko ni Donald Trump mula sa Partido Demokratiko na siyang nagpo-promote at naglaluklok ng mga neo-Nazi, gustong mga Islamistang tanggalan ng pondo ang bawat aspeto ng ating pinansyal na ugnayan sa Estado ng Israel. Pumupunta sila sa Sunday show at laging kinokondena ang Estado ng Israel. Nakakahiya kapag napapanood o naririnig ko sa media, radio, TV o podcast ang mga ginagawa nila. Kapag nakikita ko ang tinatawag kong woke reich, R-E-I-C-H, na mga podcaster na umatake. Ang Israel at si Netanyahu, Yung iba, kunwari lang pulisiya ang pinagkaiba natin. Hindi naman talaga yon ang binabanatan nila. inaatake nila ang karapatang umiral ng Israel. Wala lang silang tapang aminin pero totoo yon. At ang paglaganap ng antisemitismo mula sa mga woke na makakana na neopasista, malaking bagay ito. At ilan sa atin ay kailangang harapin at labanan ito araw-araw. At nang kinondena sila ni Donald Trump, basically tinanggal niya sila sa MAGA, sawa na siya sa kanila. Iyon ay isang gawa ng napakalaking tapang. Noon si Donald Trump, nagdaos ng mga Hanukkah party at nandun kami ng asawa ko at biyenan sa isa sa mga iyon. At sinabi niya, hindi ako makapaniwala sa lawak ng antisemitismo sa bansang ito. Anong nangyayari? Tinanong niya kami. Sinabi niya yun sa akin ng personal. Nababahala siya at ginagamit ang gobyerno laban dito. Tinatangkang paalisin nila ang mga taong ito na matitinding antisemitiko, karamihan ay galing sa gitnang silangan na hindi naman dapat narito at hindi dapat napunta rito noon pa. Meron siyang napakagandang record pagdating sa Pagsusulong ng kalayaan, kalayaan sa relihiyon, ang ating konstitusyon, pagsuporta sa Kristyanismo at pagsuporta sa Hudaismo. Isa siyang taong may pananampalataya. Ngayon, puntahan na natin ang mismong detalye na gusto ninyong marinig. na ito. Hindi ako aakyat dito. At sisiraan ang kaibigan ko. Hindi ko ginagawa yan. Sa kahit sino sa mga kaibigan ko. Minsan, nagkakaroon tayo ng mga hindi pagkakasundo sa ating mga asawa. Minsan, nagkakaroon tayo ng mga hindi pagkakaunawaan sa ating mga kaibigan. Minsan, nagkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan sa mga taong kapareho natin ng pananampalataya. Ganon talaga. Ganyan ang likas ng mga tao.
Simple lang ang pananaw ko. Kahit sino ang presidente o punong ministro, ang rehimen ng Iran ay kailangang wasakin. Ngayon, mas marami nang nagawa si Pangulong Trump dyan kaysa iba. Noong Hunyo ng nakaraang taon, nang sa loob ng 12 araw, ang dakilanin niyong bansa ay Lumaban sa Iran. Pinabagsak minsan ng kanilang Air Force ground-to-air missiles at mga depensang sistemang bigay ng mga Ruso. Tinarget ang ballistic missile systems sa tulong ng suporta ng US Navy, US Air Force at ating missile systems. Na tumulong sa Iron Dome at iba pang mga dome na meron kayo dito gamit din ang aming advanced na teknolohiya. Dalawang dakilang bansa, dalawang leader na magkasangga. Laban sa Iran at pagkatapos ay ipadala ang ating mga kamanghamanghang bomber at talaga namang kamanghamangha ang mga ito. At ang mga bomba na kailangan para sirain ang mga lugar na iyon at tamaan ang kanilang mga pasilidad ng pinagyamang uranium, kung makikita mo lang ang teknolohiyang ito, hindi ka panipaniwala, ay talagang kamangha-mangha. At pagkatapos, ginawa ng mga Iranian. Ang palaging ginagawa ng rehimeng iyon. Nagsisimula itong mag-reconstruct. Mga ginangad Ginoo, umiral ito para wasakin tayo. Sasabihin nilang utos ito ni Allah. At sasabihin nila sa inyo na ang ikalabindalawang imam ay kasama natin. Ngunit ang ikalabindalawang imam ay hindi lilitaw, hindi magdadala ng kasaganaan, pagkakapantay-pantay at paraiso sa mundo, hanggat tayong lahat ay patay na. Hanggang mapuksang dakilang Satanas, ang Estados Unidos, ang maliit na Satanas, ang Israel, at ang natitirang kanlurang hemispero, pati na rin ang mga Muslim na taliwas sa kanila. Nakikita mo ba ang sitwasyon ngayon sa Gaza? Hamas ang pumapatay ng mga Palestino, pati mga Palestino ay pumapatay sa kapwa nila. Narinig mo ba yon? Maaring naririnig mo, pero dito sa Estados Unidos, hindi namin naririnig yan. Wala yan sa alinman sa mga balita namin. Walang mga tao ng from the river to the sea. Wala silang kahit saan. Wala kang maririnig. Dahil hindi naman talaga tungkol sa sangkatauhan. Tungkol ito sa pagsira sa Israel at sa mga Hudyo. Ano ang ginawa simula huling bahagi ng Pebrero laban sa rehimen ng Iran sa loob ng mga 2 linggo? Sa pamamagitan ng ating napakalakas na militar sa Estados Unidos at ng napakalakas na militar ng Israel. Magkasamas nagkatrabaho ng magkatabi, nag-oorganisa ng magkatabi. Ang mga general nagtutulungan, ang mga admiral nagtutulungan. Ang inyong mga ahensya ng intelihensya ay nagtutulungan sa aming mga ahensya ng intelihensya. Ang aming pagmamatya gamit ang satellite. Wala pang ganito sa kasaysayan ng digmaan. Kylan. Sa pamamagitan ng napakalakas na kapangyarihan, teknolohiya at tapang. Talagang nawasak ang kanilang hukbong dagat. Talagang nawasak ang kanilang hukbong himpapawid at napakarami pa sa natitirang bahagi ng kanilang militar ang lubusang nawasa. Dahil sa dalawang kumander, Pangulong Trump at Benjamin Netanyahu. At maririnig mo ang mga press conference na ibinibigay araw-araw ni Sekretaryo ng Digmaan Hegseth na napakagaling at ng hepe ng ating Joint Chiefs General Kane na napakagaling din. Walang press conference na lumipas na hindi nila pinuri ang pagtutulungan ng ating bansa. At halos namangha sila sa husay ng militar ng Israel. Para sa akin, ang Israeli Air Force ang ikatlong pinakamalaking Air Force sa mundo. Ito'y dahil ang Israeli Air Force ay malakas at pinopondohan ito. At ito rin ay dahil mahina ang Europa at hindi sila gumagastos ng sapat para sa depensa. Gumagastos ang Israel at Estados Unidos, pero kulang din ang gastos natin. Kaya ngayon, narating na natin ang puntong ito, nasa sanggandaan tayo. Kailangan na magdesisyon, tama ba?
Magpapatuloy ba tayo sa paraang militar? Maghanap ba tayo ng ibang paraan para maresolba ito habang nakabanta pa rin ang militar sa kalaban? Pinili ng Pangulo ang pangalawang paraan. Nakarapatan niya yon. Nahalal siyang Panggulo at Commander-in-Chief. Ika-50 anibersaryo ito sa kalendaryong Hebreo. Nang Antebi at Kamatayan ni Yoni. Noong ika-4 ng Hulyo, itong ika-50 anibersaryo. ng kanyang pagkamatay sa Amerika. Alam ko kung gaano mo kamahal at ginagalang ang iyong nakatatandang kapatid. Nabasa na ng asawa ko ang aklat niya na naglalaman ng mga liham niya at binabasahan niya ako nito tuwing lumilipad kami papunta rito. Isa siyang kahangahangang tao at sinisiguro ko sa iyo, siya at ang iyong ama at ina, pati na ang buong pamilya mo ay siguradong sobrang proud sa iyo. Kaya masasabi kong iyon ang una. Gaya ng sinabi ko, naalala ko pa yon. Mayroon tayong dalawang mahusay na leader. Kay Pangulong Trump at punong ministro Netanyahu. Naalala ko sina FDR at Churchill. Naalala ko sina Reagan at Thatcher sa ilang aspeto. At Magaling silang mantrabaho ng magkasama pero paminsan-minsan ay nagkakaroon din sila ng hindi pagkakaunawaan. Pero nagkasundo sila sa isang bagay. Nagkasundo silang kalaban ang mga Nazi. Nagkasundo sina Reagan at Thatcher na kalaban ang Unyong Sobyet. kailangan nilang mag-isip paano sila matatalo. Gusto ni Churchill na matalo ang mga Nazi, pati si FDR. Nang tumakbo si Reagan sa pwesto, sinabi niya, mananalo tayo, matatalo sila pagdating sa Unyong Sobyet. At sumang-ayon si Thatcher. Sa palagay ko, ang Pangulo natin at inyong punong ministro, nung nagsanib puwersa sila nung Hunyo, nung nagsanib puwersa sila nung Pebrero at hanggang ngayon, ay nakagawa ng mga bagay na hindi pa nagagawa noon. Higit pa sa mga dakilang leader na yon. At ito yon. Pinag-aaralan ko ang mga bagay na ito. 2 sandatahang lakas, 2 serbisyo ng intelihensya, 2 bansa. Hindi pa kailanman nagtulungan ng ganito kalapit sa kasaysayan ng tao. Ang pagbabahagi ng Air Force at intelihensya natin At higit pa ron ay walang sagabal. Ang kalihim ng digmaan at pinuno ng Joint Chiefs, gaya ng sabi ko, araw-araw silang tumatayo sa podium para sa press conference at pinupuri ang pakikipagtulungan. Pinuri nila ang ating militar at pinuri rin nila ang inyong militar, lalo na ang inyong Air Force. Sobrang humanga sila. Ngayon, itong mga lalaking ito, ang ating matataas na opisyal na nakakita na ng lahat. Pero hindi pa raw sila nakakita ng katulad ng mga Israeli. Tandaan, sa parehong panahon, pinangaralan natin ang mga Europeo, lalo na ang mga nasa NATO, na hindi kumikilos o pinapalakas ang kanilang militar. wala namang masama sa Britanya, pero dati raw sila ang namuno sa mundo. Sabi nga nila, hindi nagpapahinga at di lumulubog ang araw sa British Empire. Ngayon, ang araw ay lumulubog na sa British Empire bago sa karamihan ng mundo. Isa lang itong papel na tigre. Ang Pransya ay isang papel na tigre. Kaya nga sabi ng ating Pangulo, alam mo, itago mo na lang ang iyong. Hindi natin kailangan ng mga barko, wala naman yang silbi sa atin. Tama siya. Sa kasamaang palad, pababa na ang mga bansang ito dahil pinayagan nilang mangyari sa kanila ito. Pababa sila dahil naghalal sila ng mga taong mahina. Habang ang US at Israel ay pumili ng malalakas na leader, ngayon, para ipagpatuloy kung saan ako tumigil, noong Pebrero,
Sa tingin ko, yung 24, 48 oras na panahon at tiyak na 2 linggo, hindi pa nakita ng mundo ang kahit anong katulad nito. Hindi lang sa gitnang silangan, kundi sa mundo. Ang bilis, ang kakayahan, ang mga kasanayan, ang profesionalismo, ang napakalakas. Ang mga operasyong militar at paniktik laban sa rehimen ng Iran ay tinamaan nito. Dinurog ito ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ng kahit sino at mas lubos kaysa sa inaasahan ng kahit sino. Nagkaroon ng alyansa sa pagitan ng malaking satanas at munting satanas. Pagkalipas ng 2 o higit pang linggo, isang tigil putukan ang ipinatawag. Tumagal ito ng 9 na linggo. Maraming debate sa bansa, hindi ko alam ang nangyayari. Tigil putukan pero hindi ito sinusunod ng Hezbollah, kaya tuloy pa rin ang pag-atake nila sa Israel. Ibig sabihin tuloy ang pag-atake ng Iran sa Israel at hindi sila naniniwala sa tigil putukan. Alam mo paano ko nalaman? Dahil nabasa ko ang isinulat ni Khomeini sa Islamic government. Bawat hakbang ay para sa isang layunin. Habang ipinapaliwanag ko rito sa simula, kung silang masusunod, papatayin lahat dito. Lahat ng tao sa kwartong ito kasama ng media. Lahat kayo ay papatayin dahil kayo ay sagabal. Kailangan mawala ang lahat ng kamag-anak at anak ninyo. Iyon lang ang paraan, ang tanging paraan para lumitaw ang ika-12 imam. At ito ay ayon sa utos ni Allah. Tingnan ninyo, hinahamon ko ang media na basahin ang ilan sa mga ito at malalaman ninyo kung ano ang kinakaharap natin dito. At kapag sinabi kong tayo, ang tinutukoy ko ay ang Israel at ang Estados Unidos. Ang problema, hindi alam o walang pakialam ang natitirang malayang mundo sa nangyayari. Kailangan nating magmalasakit dahil target tayo ng malaking at maliit na satanas. Kaya ang tanong, bilang isang maliit na komentarista, wala akong access sa impormasyon ng presidente at punong ministro, pero alam ko ang iniisip at gusto nilang gawin. At sa totoo lang, sa loob ng 47 taon, ang Iran ay nakikipagdigmaan sa Estados Unidos. Kasama ang Israel, pero lalo na ang Estados Unidos. Iyan ay libu-libong Amerikano na napatay at napinsala. Iyon ang 241 sa ating mga marino sa barracks na iyon. Iyon ang ating mga tripulante. Sa Saudi Arabia, 19 sa kanila pinatay. Ang 2 embahada natin sa Africa ang pinasabog. At maaari ko pang ipagpatuloy ng paulit-ulit. Sinububukan nila at matagumpay na napatay ang mga Amerikano. Kaya ito ang mensahe ko sa mga isolationists sa bansa. Nanalo kayo sa loob ng 47 taon. Tayo ay naging mga isolationist. Nagpaubaya tayo lalo pang sumunod at tinulungan ta natin sila. Ginawa na natin ang lahat ng diplomatikong paraan pero pinatay pa rin tayo. Nakuha nila ang sandatang nuklear at gaya ng sabi ng Pangulo, ipapaputok ito sa bansa natin. Kaya anong gagawin mo tungkol dito? Kung Inglaterra ka, wala kang gagawin. Kung Pransya ka, two-state solution ang panawagan mo. Kung NATO ka, di ko alam ginagawa nila. Alam ko lang ginawa namin. Nasa isang sanggandaan tayo ngayon at gusto kong magmadali dahil gusto kong umakyat na ang punong ministro. Kaya nasa isang sanggandaan tayo ngayon. Ayan, sige. Kaya meron. Isang sangandaan sa daan. Anong gagawin mo? Ngayon, may panganib kahit anong gawin mo. Ganyan talaga ang kalikasan ng digmaan. Ganyan din ang kalikasan ng diplomasya. Sa 47 taon, pinapanood ko ang kalabang ito na pumirma at lumabag sa maraming kasunduan. Alam ko kung ano ang pinaniniwalaan ng kalabang ito. Bakit? Sinasabi nila sa atin kung ano ang pinaniniwalaan nila. Isinusulat pa nila ito. Sinasabi ng mga imam nila sa atin. Nagbibibay sila ng mga talumpati. Hindi ako si Helen Keller. Nakakakita at nakakarinig ako. Kaya alam ko ang nangyayari dito, okay? At pinatay nilang mga tao natin. Tayo, mga Amerikano, gusto pa nilang pumatay ng mas marami, daan-daang libo pa. Paano natin ito mapipigilan? Unang tanong, kaya mo ba itong pigilan? Sa tingin ko, hindi mo kaya. Opinyon ko lang naman.
Sa bansa namin, may eleksyon tuwing 4 na taon. Alam ito ng kalaban. Sinasamantala ng kalaban ang mga siklo ng eleksyon natin. Wala silang eleksyon. Baka napansin mo na sa China walang eleksyon at sa Rusya biro ang eleksyon. Sa pananaw nila, sinasamantala nila yon. Para sa kanila, may pagpapalit ng rehimen tayo bawat 4 na taon. Nagdadasal silang manalo ang mga demokratiko. Bakit? Dahil ang mga demokratiko ay hindi tumutupad sa anumang kasunduan at ang mga Iranian ay hindi rin tumutupad sa anumang kasunduan. At pagkatapos magkakaroon tayo ng malaking problema. Dahil walang determinasyon ng mga demokratiko sa aking bansa na harapin ang kaaway na ito. Sa halip, inaatake nila ang ating kaalyado ang Israel at ang punong ministro. Medyo kakaiba pag pinag-isipan, kaya gusto nilang atakihin ang kaalyado natin pero wala silang tapang harapin ang kalaban natin. At hindi ako naniniwala na dapat nating suportahan ang ating kalaban. At hindi ako naniniwala na ang pagkakaroon ng kasunduan sa ating kalaban ay epektibo. Sige. Kaya ang isa pang paraan ay militar. At ang naririnig ko at sinasabi sa atin ay, kung magpapatuloy tayo, gagamit sila ng ballistic missiles para tamaan ng mga oil fields sa mga bansang Arabo. At ayaw nila yon, at ayaw nilang mangyari. Sino bang may gusto nun? Wala namang may gusto nun. Gets ko na. O kaya, biglang tataas ang presyo ng langis at iba pa. At iniisip ko sa sarili ko, tayong mga Amerikano, alam niyo ba kung ano ang isinakripisyo ng ating mga magulang at lolo't lola nung ikalawang digmaang pandaigdig? Lahat. Lahat. Lahat ng bakal, ginto at anumang mapapakinabangan ay inilaan sa digmaan. Parang dalawang bansa natin sa Amerika. May mga bansa at makabayang tao na nakakaintindi ng sitwasyon at gustong labanan ng kalaban, pero may mga nag-aakalang tayo ang kalaban. Sarili nating gobyerno, sarili nating bansa, o mga taong katulad natin. Ang gobyerno ng Israel, ang mga tao ng Israel. Kailangan labanan natin ito. Tinatawag ko itong Islamist Marxist axis na meron tayo sa bansa. Pagkatapos, meron tayong woke Reich, ang mga neo-fascist tawag ko sa kanila. Parang nung dekada 30 sa ating bansa at sa ibang mga bansa, sila ay napakaingay. Hinamon ng Pangulo silang lahat. Kinondena ng Pangulo silang lahat. Kinondena ng Pangulo ng walang pag-aalinlangan ang woke right. Ang partido ko ay naglalayong ilayo sila. Ang Partido Demokratiko ay naging Marxistang Islamikong axis. Pakinggan mo lang sila ngayon. May isang lalaki na nagsasabing gusto niyang tumakbo bilang Pangulo laban sa Israel. At isa siya sa mga leader ng Partido Demokratiko. Kaya dapat harapin ni Pangulong Trump ito. Kailangan din niyang harapin ang ekonomiya, presyo, at kakayahang makabili. At ang iba pang mga bansa na malinaw na nag-aalala tungkol sa kung ano ang magiging epekto ng militar. Hindi ako presidente, malinaw yon. Tinitingnan ko lang ang mas malaking larawan. Mapipigilan ba ang kalaban? Sinasabi kong hindi. Kailangan itong talunin. Kailangan itong bunutin mula sa ugat. 80% ng natalo ang militar nila pero hindi pa ang ideolohiya nila. Paano matatalo ang ideolohiya? May ilan sa administrasyon ni Biden na nagsasabing imposibleng talunin ito pero kadalasan namang nabubuwag ang ideolohiya sa labanan. Sinasira mo ang ideolohiya sa pagsira sa pinagmulan nito. Tiningnan ko ang MOU at may problema ako rito. Umasa ako na sa pagsasabi ko ng mga problemang iyon, kung ito ang landas na tatahakin natin at hindi pa tiyak kung ito na ang huli, hindi rin sigurado kung magkakaroon ng pinal na kasunduan. O baka naman magkakaroon niya. May ilang problema akong napapansin kaya binabanggit ko ito at umaasa akong mapansin nila. Una, ikawalong issue ang nuclear sa 14 na puntos. Binasa ko ito pero malabo ang pagkakasulat. Sa tingin ko, ito dapat ang nauna at mas detalyado pa kahit sa Memorandum of Understanding. At umaasa akong mangyayari yon. Pangalawa, susunod ba ang mga komunistang Chino sa bawat kasunduang mapagkakasunduan natin? Susunod ba ang Hilagang Korea? Susunod ba sila sa anumang kasunduang mapagkakasunduan natin?
Kapag umalis na sa pwesto si Pangulong Trump at sabihin nating si Kamala Harris o si Cory Booker o kung sino man, isang buong pila ng mga tao. May naniniwala bang gagawa sila ng epektibong hakbang para pigilan ang kaaway na magkaroon ng sandatang nuclear? Paano naman ang enriched uranium? May naniniwala bang may gagawin sila tungkol dito? Sa akin, 3 taon ni Donald Trump, mahimbing ang tulog ko gabi-gabi. Kapag umalis na siya sa pwesto, hindi na ako makakatulog sa gabi. At sa tingin ko, alam ito ng kalaban. Maraming Amerikano ang pwedeng matulog ng 3 oras at pagkatapos ng 3 taon, pwedeng umatake. May iba pa, babanggitin ko lang saglit. Paano hindi tutugunan ang mga ballistic missiles? Iyon ay katawa-tawa. Ang intercontinental ballistic missiles ay nagdadala ng mga nuclear warheads. Kung magpapaputok sila ng 3, 4 o 5,000 papuntang Israel, Saudi Arabia o iba pa, hindi mo kayang depensahan ito. Kasing laki pa ng dilaw na school bus ang mga iyon. Hindi ito teorya. Nakita natin kung ano ang kaya nilang gawin. Kaya nilang lipulin ang buong isang komunidad, kaya kailangan itong tugunan. Dapat ding tugunan ang Hezbollah. Ulit, ang Hezbollah ay Iran. Para sa akin, based sa pagkakasulat ng wika na yan, hindi dapat maging protektorado ng Hezbollah ang Amerika. Kaya itinataas ko ang mga isyong ito. Matalino ang Panggulo, mahal niya ang Amerika. Mas marami siyang alam kaysa sa akin at hindi rin ako tagapayo. Opinyon lang ang binibigay ko. At sa tingin ko, kung ano man ang MOU, maaring magkakasunduan, maaring wala ring kasunduan. At saka, huling punto na lang. Maaring gawing imposible ng mga Iranian na magkaroon ng kasunduan dahil sobrang siraulo nila. Sobrang radical nila. Sobrang sama at kasuklam-suklam nila. Na sinusubong nila tayong idamay ngayon kung makikipagkamay man sila o hindi makipagkamay sa Hezbollah at kung ano-ano pa. Sinusubukan nila tayong idamay ng paulit-ulit. Naniniwala akong darating ang panahon na sasabihin ng Panggulo ng Estados Unidos, tama na, sapat na. Tama na yan. Sa tingin ko, baka mas mura pa sa sentimo.